Magandang buhay po sa inyo mga kahabi. Nandito ulit si Kuya Lito. Ang sasagutin naman natin ay kung paano daw natin na perfect itong ating nozzle. So marami nagtatanong kasi sa atin ito. Ito yung nozzle natin. Actually ito ay binebenta rin natin sa Shopee. Anyway, dahil sa mga request ng inyong customer, kumbaga ng inyong mga hobbyist, kaya tayo gumawa nito. So, tanong niya sa akin, Kuya Lito, paano ba natin nagagawa yan? Paano nyo na-perfect yan? Ano yung gamit yung machine? So, dito gumawa lang din tayo ng improvise kung saan hindi tayo mahihirapan sa paggagawa. Pero anyway, bago yan, batiin muna natin si Brother Aristotel Balason. Shoutout sa iyo at kay Brother Marco Prado. Shoutout sa iyo, brother. Alam kong medyo malayo ka ngayon dito sa atin sa sa Cavite. So, ayan po. So, ngayon ito pakikita natin sa inyo kung saan natin 'to ginagawa. Yan. Kung makikita nyo tong aming na to, parang gripo na to. May makikita kayong parang gripo, no? Yan, ginawa natin to para makabuo ulit tayo ng ganito. So, bakit ba tayo gumawa nitong mga improvise na to? Kasi nga po, dahil marami na tayong ginagawa, unlike before na paisa-isa lang. So pag paisa-isa lang, pwede nyo nang ipitin. So kumuha kayo ng yero, ipitin nyo, pwede na. Pero dahil sa dumadami na yung nagpapagawa sa atin ng ganito, at ito po sa Shopee ay nai-out din natin, kaya gumawa tayo ng marami. So ganito papakita ko sa inyo gamit yung ating mahiwagang kalan. Ito po ay kaldero na binutas lang natin. So, ang purpose nito, kaya natin binutas ito, para sa lakas ng hangin. So, hindi mamatay yung ating kalan, kaya tayo gumawa nito. So, ganito although malakas ngayon mataas ngayon ang gas. Totoo lang. Pero, eto na yung gamit natin kasi sa paggagawa. Ayan. So, binuksan ko yung kala natin, tapos nilalagay natin yung takip. Yan. Kasi nga yung purpose ng takip para hindi masyadong eto, makikita. Yan. Hindi masyadong nahanginan. Ayun ang purpose ng takip. Then dito eto, pakikita ko sa inyo itong dalawa na to. Kaya natin ginawa itong ating tawag dito, parang pambomba ng tubig. Yan, ganito. So, iinit natin yung dulo. Yan. Iniinit ko yung dulo para makita nyo. Then kapag nainit natin, itong ginawa natin na to, ito malaking bagay ito . So, ito medyo mataas kailangan, hindi pa pwedeng mababa kasi masusunog yung dulo. So dito, iniipit ko to. Yun. Saka ko ngayon, tawag dito, iniipit. Yan. So, in-insert ko. Tapos ipit. Saka lublob sa tubig. So, meron tayong nozzle. So, kabilaan gagawin natin, dulot-dulo. Yan. Kaya nga sa gantong paraan, malaking bagay na nagagawa natin ng maayos at maganda yung ating mga proyekto. Yan, dito i-insert ko lang dito sa loob. Yan, pag in-insert ko to, tapos yan, saka ko ngayon didiinan. So, etong ginagawa ko, pinaplat ko lang siya. So, may bakal ako kung saan ipapasok ko yung nozzle sa loob dahil nga na malambot na siya. Kaya, ang tendency, paglabas niya, yan. So, kung makikita nyo, kabila ang dulo na yan. Then, dito, eto, kung makikita nyo to, yan, kabila ang dulo na yan. Yan. So, perfect na yan. Ngayon, eto, tatabasan na lang natin to ng grinder. Kaya nagiging ganyan ang dulo. So, hoping ito, mga kahabi, nakatulong para makita nyo kung paano, o mabigyan ko kayo na idea kung paano natin ginagawa.
Anyway, eto pag sa Shopee na natin kahit papaano may presyo na rin ito. Yung ganito. So malaking bagay na kayo bilang mga hobbyist natututunan nyo rin. Then kapag hindi kaya, saka bumili kay Kuya Lito. Pag kaya naman, maraming salamat at may natutunan kayo kay Kuya Lito. Salamat at magandang buhay po sa inyong lahat.